Good evening, brother, and Hello. sa lahat. So, ang tanong ko po, brother, is since dati ka pong nasa BPO industry, so how you handle irate customers? Primarily, you have to handle irate customers at just letting them self-destruct. Hayaan mo lang sila. Sa self-destruct yan. Tapos eventually, parang vulkan yan eh. Galit ang customer. Sige, maintindihan mo naman. Hindi naman sa'yo nakadiretso galit niya. Maliban na tatanga-tanga kayo, diba? Pero kadalasan, ang galit ng mga customer, nakadepende yan doon sa kumpanya. So, dun sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, naiinis sila sa serbisyo o produkto na nabili nila, ikaw ngayon na mapapagbalingan, hindi mo kailangan damdamin yun. Welcome ka na makaramdam, pero choice mo kung daramdamin mo yan. Sasakit lang ang ulo mo dyan, magkakaroon lang ng negative connotation sa iyo mismong trabaho mo pag dinaramdam mo yung sinasabi ng customer. Kahit magsisigaw pa, hindi mo na kailangan damdamin yan. Paano mo i-handle? Hayaan mo lang sila, pakinggan mo. Yun lang naman ang kailangan nila eh. Kailangan nila na makikinig. Tapos pagkatapos nun, hindi mo pwedeng sa umpisa pa lang sumisigaw yung customer, bibigyan mo kagad logic, hindi ma-translate ng utak niya yan. Hindi ma-absorb ng utak ang logic kapag galit na galit yung tao. Ang kailangan mo muna, pahupain mo muna yung galit ng tao. Ang ginagawa ko nun, nung ahente pa ako, minumute ko muna yung customer. Tapos doon sa mute, meron tong mga tugtog na nakaka-relax. Ayan. Tawag naalala ko ng mga panala sa BPO ko. Ang tawag ko doon, music therapy. Let me just put you on hold, okay? Tapos pag pindot ko ngayon ng mute, music therapy ka ngayon. Tanga na, nakikinig ka ngayon doon. Just yung kadalasang music doon eh. Parang kala mo nasa elevator ka eh. Patatagalin ko muna siya ron. Mga wala pang 2 minuto. Dadya ka muna. Music therapy ka muna niyan. Pagbalik ko, nagsisisigaw ka pa rin. Music therapy ka uli. Hanggang kumalma ka. Pagka kumalma ka, tsaka tayo mag-usap ng logic. Yun ang sagot ko ron. Follow up, brother. Thank you so much dun, brother. Effective yun. Pero check mo syempre sa quality. Kailangan smooth yung transition na yan. Hindi mo pwede sabihin, let me just put you on music therapy. Hindi pwede ganun. Sakin naman si Raul ka. Follow up, brother. In connection naman dun, brother. So how you remain composed and How do you remain? Despite encountering this kind of people. Paulit ng tanong, brother. Sorry na napulis ko ng kapiraso yung grammar. How do you remain? How do you remain Yan. composed and focused despite encountering this kind of people? Remember that emotions doesn't necessarily need to be actioned upon. Emotions are just there, and it's completely up to you if you will act upon what your emotion is telling you. Emotions are just there. At the end of the day, what matters most is the result that you want from the situation. What matters most is the result that you desire from the situation. Ang iisipin mo palagi, ano ba eksakto yung resultang gusto mo dun sa sitwasyon? Hindi pwedeng yung emosyon ang nagdidikta ng kung ano man ang dapat mong gawin. Dahil yung emosyon, walang direksyon yan, brother. Walang direksyon. Ang emosyon, pag pinagawa ka ng kahit na anong kilos ng emosyon mo, walang eksaktong direksyon yan. Wala. So, dapat mauna muna, ano ba eksakto yung goal mo? Ano ba dapat yung gusto mong marating dun sa eksaktong sitwasyon na nandoon ka? So, pag nakuha mo na eksakto, kung ano eksakto yung goal mo, kung ano yung gusto mong marating dun sa eksaktong sitwasyon, tsaka mo ngayon kakabitan ng emosyon na kailangan. Bawa, tatanong mo sa akin, how do you remain composed? How do you remain unfazed? Dun sa konsepto ng situation ibinibigay sa'yo ng customer. At the end of the day, ano ba resultang kailangan ko? Ang resultang kailangan ko, matuwa sa akin ng boss ko. And that involves quality, that involves AHT, that involves customer satisfaction. So, yun ang resultang gusto ko. Ngayon, wala ngayon akong choice kundi i-demonstrate, i-deploy yung certain emotions na kailangan ko. If you need to be calm, you just need to be calm. Tapos, pag nakuha ko na ngayon eksakto yung kailangan ko, o di tapos ngayon ang sitwasyon, hindi ko na iniisip yun. Yan ang sikreto. Ang sikreto, ano eksakto resultang kailangan mo? Lalo na, papasok ka sa BPO. Ang importante dyan, statistics.
Hindi emosyon mo. Pag taka naman, maniwala ka sa akin, binanata mo na emosyon mo yan, mamumura mo rin talaga pabalik ang customer. Nakarinig na ako ng mga nakarinig na ako ng mga ganun eh. May mga recording pa yan sa internet eh. Follow-up question, brother. May mga techniques ka ba, brother, na ina-apply para maging focus sa compose? Hindi mo kailangan ng techniques dyan, brother. Straight, di mo kailangan ng technique dyan. Sige, pwede, hinga ka malalim, bla bla, etc. Ang kailangan mo dyan, logic. Para maging focus ka, kailangan mo ng logic dyan. Ano eksakto yung resulta na kailangan mo? Ano eksakto yung resulta na kailangan mo? Tapos, yun ay iisipin mo paulit-ulit. Ano pa ba naman technique ang kailangan mo ron? Diba? Mag-focus ka kasi dun sa eksaktong kailangan mong mangyari. Para hindi mo na kailangan sobrang daming technicalities. Kasi tinan mo, pansinin mo, pag pinaparami mo steps ng, pag pinaparami mo yung steps ng proseso, lalong gumugulo. Hihingi ka pa sa akin ng technique, hindi uubra technique dyan. Diretsahan lang. Hindi mo na madadaan sa pa-technique yan. Sabi mo na nga, focus di ba? Paano ka makakapag-focus doon sa eksaktong kailangan mo? Yun mismo pag-focusan mo, yung resultang gusto mo. Ano pa ba naman ang technique na gusto mo ron? Marami akong kaya ibigay na technique sa'yo, pero gugulo lang isip mo. Kailangan mo munang matutunan muna yung konsepto na kung ano ba eksakto yung resultang kailangan mo, yun eksakto yung kailangan mangyari. Kasi tuturo naman sa'yo mismo sa BPO yan eh. Pagpasok mo sa BPO, tuturo sa'yo ang konsepto ng quality. Tuturo sa'yo ang konsepto ng AHT. Best practices along those lines. Diba? Ituturo sa'yo lahat yan, brother. Hindi mo na kailangan na external forces pa na technique. Ang kailangan mo and focus. Nandun na eksakto dun sa tanong mo yung sagot mo. Follow-up question, brother. Okay na ako, brother. Thank you so much. Okay, sige.